Ang trailer na ito ay rated H for honest. Mula sa direktor na sobrang galing, kailangan mo pa magkunyari na magandang gagamboy para lang tumunog na consistent. Inihahandog ang best action crime trailer sa buong Pilipinas dahil dito mo lang makita ang action set piece na nangyari sa LRT-1. On the job! Magsitahimik kesa sa mga hitman na ito na nagpapaputok sa publiko. Sa isang pelikula na gustong magseryoso kagaya ng sa burol ng isang sanggol, na may kwentong inspired sa chismis na nangyayari sa kulungan, eme-emeng politics, at magdagdag pa ng ilang pang walang kinalamang news archives sa opening credits para lang masabi na madilim at napapanahon ang nangyayari sa mga pinapanood mo. Patay sa pamamaril ng isang lalaki sa Quezon City. Pero magpakatotoo tayo, ang maalala mo lang naman dito ay yung nakakatawang mahabang buhok ni Papa P. Maangasan sa aktor na paboritong i-thumbnail ng Honest Pinoy Trailers. Magsasawa kayo sa itsura ko dito. Na si Joel Torre ay gaganap bilang Tatang Mario. Siya ay kontento nang ma-isolate at ilabas sa kulungan para matipan pumatay ng walang konsensya. Kahit nasa lugar siya puno ng mga may mga kapansanan, o kahit kung nakasuot siya na nakakatawang sombrero, o kahit nakatugtog yung may 3 bibe sa radyo. Kung saan ang pinakamalapit na karatula ng pagkakaroon niya ng personalidad ay ang pilit niyang epuwersa na hindi na siya kasing galing ng pangalan niya. Tigang ka na naman. Dahil ang isang karakter na pinapaalala ng pangalan niya ay Mario, ay isinasara na yung barado sa asawa niya. Aww. Kilala ng kanyang batang partner in crime, Daniel Benitez, ang pinakamalapit na bersyon ni Deadpool na makikita natin sa Pilipinas. Pero binigyan ng kontrol at abiso ng sobrang wise sa si Tatang. Dapat malinis. Simple. Pagsaksak. Mahirap. Lapitan. Ramdam mo pagpasok ng blade sa laman. Para lang dispatchahin siya sa bandang huli. Bakit? Na parang dinala mo yung girlfriend mo sa isang mamahaling hotel room para makapanood lang ng mga premium channel na naka-install sa cable TV nila. At yun lang. Tapos nun, check out na kayo. Nakakalungkot lang. Mainit sa kanilang mga buntot ay ang low-level SPO1 na si Joaquin Acosta. Nasa kung anong rason kung kailan lang nagsimula yung pelikula ay sa kanya na inaksyonan yung kaso sa mga labas-pasok ng mga hitman sa kulungan na matagal nang nakatambak na assignment sa kanya. At co-course niya sa investigasyon ay ang high-privileged FBI agent na si Francis Cornell, na also hindi rin ganon kagaling-galingan sa kanyang trabaho para ikonekta ang kanyang manugang at ang kasamahan niya ay ang mga mastermind bago siya putukan dahil sa kakadaldal niya tungkol sa mga sasakyan. Franz, huwag mong isasorry sa kanya yan, ha? Magkagalit na talaga yun sa'yo. It's a lot better than your old car. Pero sir, paano na yung bago mong Range Rover? Palikod na ako, pare. Ha, at least nagawa niyang mabimbang si Shaina Magdayaw. Isang kalamangan niyan bilang lalaki. At least. Panoorin itong dalawang puwersa ng mga barel magkaharap sa hindi naman ganong kabrutal. Paulit-ulit na palitan ng mga putok. Sa isa sa mga pinakanakakabiting laban ng baril ang makikita mo. Wala magpapaputok! Nasa karamihan, iniisip mo ang puto dahil yung mga artista ay hindi bagay pagdating sa mga bakbakang eksena. Hiningal ako nun eh. Wala kasi akong exercise eh. Pero alam nung lahat kung anong mas malala kaysa sa mga madudugong karahasan. Kung mag-aalala kang masensor ng YouTube kakamura. Putang ina ni Simeon. May araw din sa kanya, putang ina niya eh. Putang ina tang! Putang ina tang! Putang ina nyo! Putang ina! Putang ina nyo lahat! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Kaya sa kung anong rason, sa mata ng YouTube kasing brutal ka na ni John Wick pag sinabi mo lang yung mga salita na ito. Tang ina
Ina! Kaya ikasa lahat ng mga baril. Ikaw na ang papalit na tatang. Ito na yung nakaalis agad. Alam mo ba, dumaan pa ako sa likod para At humanda sa napakagandang pelikula, puno ng mga kamanghamanghang emosyon, cinematography, at ilang distraksyon sa mga straight na lalaki. Para lang maibaba ang lahat na parte ka sa cinematic universe ng mga pelikulang ito na pinangungunahan ni John Arcilla. Lahat ng mga pelikulang ito ay nangyayari dahil sa korupsyon. At may titigil lang natin yung mga paggawa nila pag tayo kumilos. Masamang bagay pag naging trilogy na ito. Hindi naman sa pangit yung mga pelikulang ito. Pangit lang kasi yung mga pinagkukuhanan nila ng inspirasyon. Starring Les Anderson, Pau Pau P, Lolo and the Gibbs, and pag-traffic sa highway. Puta! Puta! Putang ina nyo! Putang ina mo! Pamilya! Mamamatay tao kayo! Ano kala nyo sa sarili kong Diyos? On the flop. I-like nyo yung video kung suporta kayo sa pagpatay sa mga aswang na mga may asawa.